So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So kita nyo yan, mga minamahal, partida hindi pa tapos ngayon mga minamahal yung Blue Ribbon Committee sa Senado kung saan nga po dinidinig, ginaganap ang investigasyon patungkol nga po dito sa war on drugs ni former President Duterte. Pero makikita nyo mga minamahal kung paano nilaro ni Robin Padilla, ni Bato de la Rosa, ni Bongo, kung paano nila nilaro yung buong komite. Kung paano nila pinagtanggol at nagmukhang tuta dito kay former President Duterte. Nakita nyo yung paunang statement ni Robin Padilla mga minamahal. Hindi niya na nga dapat pinagmalaki na siya ay inakulong. Pero doon sa doon sa kanyang paunang statement, opening statement mga minamahal, talagang proud pa siya na nakulong siya sa Bilibid. Which is mga minamahal, grabe itong si Robin Padilla, hindi na nga nakaka-proud, pinagmalaki mo pa. Hindi na nga dapat ina-award yung tukhang na yan, pinuri mo pa. Itong si former President Duterte, hindi niya man lang narinig yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros na mahigit sobra 100 na bata yun mga minamahal, mga sanggol ang nadamay sa war on drugs. Gaano ba katigas yung puso mo, Robin? Hindi mo man lang ba kayang imulat yung mata mo sa katotohanan na oo, maganda yung war on drugs. Sana kung nasa human rights, kung nasa tama, kung pinairal yung human rights, yung pagpapakatao. Kasi ang tanong dito, mga minamahal, gaano nga ba kadami yung gumagamit during that time? 'Di ba? Sa naging statement ng isang padre, nakita nyo mga minamahal, almost 300 ang sinasabi niyang patay. Pero mostly doon mga minamahal is nadamay. At walang kaalam-alam, walang relation dito sa droga. Hindi mo ba yung narinig, Robin Padilla? Yung statement ng padre na kung saan ni-reveal niya kahit bata, sanggol, pinapatay. 'Di ba? Tapos proud pa siya mga minamahal na ang kamatayan daw po ay biyaya ng may kapal. Kung hindi ka ba naman bobong animal ka, pakinggan niyo tong kanyang opening statement mga minamahal. Alam ko pagpepiestahan to si Robin Padilla ng social media. Pero bulletproof na yan si Robin. Wala na yung pakialam kung mabash man siya kasi alam niya naman talaga na mali yung kanyang mga pinagsasabi. Pero dahil gusto niya nga maipagtanggol itong si Duterte, abay, pikit mata na lang. Tapos itong si Digong, tawang-tawa ako sa kanyang mga statement. Ay hindi, dapat ako yung ikulong ninyo. Hindi yung mga polis na inutusan ko. Grabe yung yung manipulation and its finesse. 'Di ba? Kakaiba yung tono ni Digong mga minamahal. Tapos wag niyo yung order ko. Yan yung order ko eh. Siya pa yung malakas ngayon. Siya pa tong galit na galit, gustong manakit, mali na nga. Kino-call out lang, wala namang sinasabing diyan, ikaw ang dami mong hanash. 'Di ba? Kino-call out lang yung mga inhumane na approach ninyo. Okay yung war on drugs. Okay sana yon kung nasa tama, kung mayroon kahit papaanong pagpapakatao doon. Kaso yung may nadadamay na, 'di ba, sa mga planted na evidence ninyo para lang masabi na yung war on drugs ninyo is very effective, mali yun, very wrong yun, kaya kayo kino-call out. Sabihin man natin na 30,000 lang yung estimated. Estimated yun, pero according sa record ng PNP, 6,000 daw. Okay, sabi natin, 30,000 or 6,000 pa man yan, kahit pa. Kasi buhay ng mga inosenteng tao yung mga nadamay doon. Bakit? So, humigit ko mo lang 30,000 estimated or sa 6,000 na record dyan sa PNP na mga namatay sa war on drugs na to. Sure ba kayo na lahat yan ng laban? Diba hindi? Masyado. Tapos itong si Robin, ito talagang si Robin Padilla, sukdulan ng kabubuhan. Alam mo, Robin, yung unang opening statement niya palang mga minamahal, parang yung tenga ko nang init. So, ganito ba talaga kabobo yung animal na yan? Tapos yung the way na sasabihin niya na ang kamatayan ay a blessing, 'di ba? Ng poong may kapal. Just hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam yung feelings ng mga namatayan. Ewan ko, bakit hindi mo nakaramdaman yung pakiramdam ng mga namatayan tapos sasabihan mo na ang kamatayan ay biyaya? Ulol ka ba? Diyos ko mga minamahal. Pakinggan nyo to pakinggan nyo. 4 minutes lang to mga minamahal. Fast forward ko na.
sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikang na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Hindi na nga dapat pinagmalaki, mga minamahal, proud pa. O, rinig nyo? O, itong statement na to ay pahayag ng isang convicted na kriminal. Hindi ba naman gago? Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Pilipinas. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista. Mga minamahal, just to be fair naman, totoo, may mga gumagamit talaga na, may mga kriminal. So, bibigyan kita ng credits dyan, Robin, na may mga kriminal talaga na halang yung kanilang mga bituka. They don't care about others, kasi, syempre, ang iba lubog na din dyan sa droga. Okay, so, ang call out dito ni Robin Padilla, kino-call out nyo yung mga namatay sa war on drugs, pero hindi nyo man lang kino-call out yung mga pinatay ng mga droga. Kino-call out din namin yan, and we never tolerate that particular things, yung ginagawa nilang pamamaslang ng tao dahil sa pagiging kriminal nila or gumagamit sila ng droga. But here's a thing, Robin, hindi pa din tama na mag-i-implement ka ng droga during that time, 1% lang yung mga addict noon. Ikaw pa nga mismo yung nagsabi, di ba? Every administration, merong shifting na nangyayari, merong linisan. Galing na mismo yan sa bunganga mo. Yung punto kasi dito, mga minamal, hindi appropriate. Kahit pa maganda yung layunin ng war on drugs ninyo, hindi pa din appropriate yung the way na i-implement yung pakikibaka sa droga, 1% lang naman yung percentage ng mga addict doon. Kaya, tingnan nyo, sino yung mga nadadali? Di ba mga inosente? Kamusta naman yung mga ninja cops? Ha? Kamusta naman yung mga ninja cops na nagbebenta ng totoong droga tapos pinapasa lang nila sa mga maliliit na tao? Tapos kapag nagkakaroon ng linisan, nadadali yung mga taong yun. Kamusta naman yung mga taong inosente na ginagawang kriminal ng mga pulis nang dahil sa mga utos ng mga mas nakakataas sa inyo? Diba? Nakakaloka yun, mga minamahal. Hindi mo din ba inisip yun? Actually, mga minamahal, walang problema yung ibang inosente dito. Ang may problema talaga is yung ugat. Kasi tingnan nyo, nakita natin sa hearing, merong babae doon na nagsalita, na nagbebenta siya ng droga from 2015 to 2016. Pero, utos po yun ng isang pulis. So, nakikita nyo ba mga minamahalang punto na hindi lahat ng mga nagbebenta dyan dahil sa kahirapan, ganyan, ang iba na nagbebenta dyan dahil napag-utusan lamang. Diba? So, bakit hindi linisin yung mga kapulisan? Ang nangyari kasi, mga minamahal, mali na nga yung mga pulis, pinagtatanggol pa ng dating administrasyon, binibaby, kaya natutong pumatay yung mga pulis at natutong gawing negosyo ang war on drugs. Kasi every head contain 20,000 to up to 1 million. Bakit hindi natin pagbasihan yung statement ni Arturo Las Cañas, statement ni Edgar Matobato, statement ni Arcierto? Right? Diba, mga minamahal? So, walang lugar para i-honor natin yung baboy na war on drugs. Robin, sana nagigets mo yun. Nagigets ko yung punto mo. Madaming na biktima yung mga mandurugista. Pero kawawa naman, yung mga taong walang kinalaman, nadadamay dahil sa katarantaduhan at pagiging desperado ninyo sa smoke screen ninyong war on drugs. Continue. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaaring niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto
ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating yung Iron Man, ilang taon po yun? Tangina, tinawag pang Iron Man. Iron Man. Just yun naman. Ano yun? Iron Man. Julul. Kabugo ba ni Moy? Kung po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan. Yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Rinig ninyo, mga minamahal, ang kamatayan daw po ay bigay ng Diyos. Ang kamatayan daw po ay regalo. Ano ba naman yan, Robin? Nakakaloka yan, mga minamahal. Ang kamatayan daw po ay bigay ng Diyos. Ang kamatayan daw po ay regalo. Mauna ka. Mauna ka. Madami pang ginagawa yung mga Pilipino O tinotolerate mo pala yung patayan noon. Hindi ba naman nag-iisip itong si Padilla, no? Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong naghahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Paano naman yung mga pulis na mga mismong merong alam, merong operation sa war on drugs? Ang unfair ninyo, pag sa mga normal people, ang dali nyo lang sabihin yan, pero pag sa may mga katungkulan na sumisira sa ating bayan, ba't hirap na hirap kayong i-call out yan? Diba? Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po nagsasabi sa inyo, regular na po ito. Tuwing magpapalit ng administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon. Yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga apos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yun, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. Lubog sa utang kasi nilubog ni Digong. Lubog sa baha kasi nasaan yung flood control. Bugok talaga tong si Robin. So nakita niyo yung pagbubuhat ng bangko ni Robin Padilla dito kay former President Duterte. Mali na nga yung pumatay, tinolerate pa. Sabi niya, Iron Man, kailangan tumindig. Kung walang masasagasaan, paano na ang ating bayan? Pwede ba yun? Ha? Pwede namang i-implement ng walang nasasagasaan, di ba? Pwede namang implement na maging successful ng walang pinapatay. Kung pwede yun, yung pinaka-best na choices, kaso hindi yun yung pinili ni Digong.
Pinili niyang magmukhang matapang, pinili niyang magmukhang barako sa harap ng mga Pilipino. Yan yung choice niya eh. At ano pa yung sabi niya, I don't care about human rights. Yan yung sabi ni former President Duterte, diba? Robin, masyado ka pang kagaya nga ng sabi mo, paano ng ating bayan na to kung walang maninindigan? So, para sa amin, you should resign. Kasi naninindigan kami na mag-resign ka kasi bugo ka. Oo, wala kang ibang ginawa kundi maging tuta ng mga Duterte, maging tuta ng mga kriminal. Katulad ni Kibuloy. Di ba? See? Sabi ko sa inyo mga minamahal, maganda naman yung layunin ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga lang nahaluan, ikaw pa nga mismo nagsabi na dapat wag haluan ng politika. Eh ano naman tong ginagawa mo? Stress ako. So yun po mga minamahal. Tapusin natin tong hearing. Kasi hindi pa ako tapos mag-hearing. Naurat ako sa statement ni Robin, sa opening statement niya pa lang. Kaya yun, napa-content ako. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.